Pagkatapos ng 35 taon, karamihan sa mga tao ay naniniwalang nakatakda na ang kanilang kinabukasan pagdating sa usaping pinansyal. Ngunit paano kung sabihin ko na kahit sa edad na ito, patuloy mo pa ring nasasayang ang isang kayamanang likas na nakalaan para sa iyo? Parang magkasalungat, hindi ba? Ipinanganak kang mayaman. Hindi ko tinutukoy ang mana o balanse sa bangko, ang tinutukoy ko ay isang kayamanang nakatago sa loob mo, isang potensyal na naghihintay lamang na gisingin. Kung hindi mo ito pakakawalan ngayon, maaaring maging pinakamalaking pagsisisi ng iyong buhay. Sa edad na 35 taon o higit pa, marami ang naniniwala na nahanap na nila ang isang uri ng katatagan. Ang buhay ay tila nasa ayos, bayad ang mga gastusin, may pagkain sa hapag, may bubong na masisilungan, at marahil may kaunting oras para maglibang tuwing katapusan ng linggo. Sa paningin ng iba, maayos ang lahat. Ngunit narito ang malaking patibong, ang tinatawag na ginhawa. Ibinibigay nito ang ilusyon ng kaligtasan, ngunit sa katotohanan, ito ang pinakamalupit na magnanakaw ng mga pangarap. Kapag tumigil ka sa paglago, nagsisimula ka ring bumagsak, dahil walang bagay sa buhay ang nananatiling nakahinto. Malinaw ang batas ng buhay, alinman sa ikaw ay lumilikha o ikaw ay dahan-dahang naglalaho. Madalas, sa yugtong ito, may mga taong nagsasabing, sapat na ang aking nakamit, wala na akong kailangan pang idagdag. Ngunit ang itinuturing nilang katatagan ay hindi higit kundi isang mapanganib na pagtigil. At ang pagtigil ay hindi agad nasasaktan. Para itong lason na banayad na gumagalaw sa iyong sistema, hanggang sa isang araw, magising ka na lamang makalipas ang ilang taon, dala ang pakiramdam na sinayang mo ang pinakamainam na bahagi ng iyong buhay. Ilang lalaki at babae ang umaabot sa 50 o 60 taon at saka lamang na pagtatanto na dekada ang ginugol nila sa pagpapalipas buhay nang hindi kailanman tunay na namuhay. Ilan ang gumigising araw-araw sa parehong gawain, parehong trabaho, parehong alalahanin, hindi na mamalayang ninanakaw na ng otomatikong gawi ang kanilang liwanag. Alam ko ang pakiramdam na yan. Dumaan din ako sa paniniwalang dapat makontento. Nang ako'y naglilingkod sa bumbero, mayroon akong tiyak na trabaho, uniforme, at mga kasama. Ngunit maliit ang aking kita, palagi akong baon sa utang, at kahit ganoon, pinapaniwala ko ang sarili ko na may seguridad ako. Sinasabi ko noon, mas mabuti na ito, kahit papaano may dumarating na sahod kada buwan. Hindi ko namamalayan na ang ginhawang iyon ay unti-unti na akong pinapatay. Hindi ako lumalago, hindi ako lumalawak, at hindi ko nililinang ang kayamanang nasa loob ko. Basta lamang akong nabubuhay ng pauli-ulit bawat araw. Ang katotohanan ay tuso ang ginhawa sapagkat hindi ito lumalapit bilang kaaway. Nagpapanggap itong kaibigan, ngunit ito ang mismong sumisipsip sa iyong ambisyon. Madaling masanay sa isang karaniwang trabaho, sa isang inaasahang pamumuhay, at sa rutang walang panganib. Ngunit ang tunay na kapahamakan ay inilalayo ka nito sa kung sino ka talaga dapat maging. Kapag hindi ka naglakas loob na lumampas sa pamilyar, ikinukulong mo ang sarili sa parehong resulta, taon-taon, hanggang sa tuluyang matapos ang iyong buhay. Tanungin mo ang sarili, kailan ang huling pagkakataon na talagang lumabas ka sa iyong komportableng espasyo? Kailan ang huli mong nadama ang pananabik at kaba dahil sinusubukan mo ang bago at hamon na maaaring baguhin ang iyong landas? O baka naman napakatagal na simula nang huli mong maramdaman ang ganoong kasiglahan kaya nakalimutan mo na kung paano ito? Isipin mo, ilang ulit mo nang ipinagpaliban ang iyong mga pangarap dahil masyado kang iligtas kung nasaan ka? Ilang proyekto na ang iyong pinabayaan dahil ang kasalukuyan ay tila maginhawa? At ang pinaka-nakakatakot, ilang tao na ang nakilala mo na buong buhay na naniwala sila'y nasa kaligtasan, ngunit sa huli natapos na baon sa utang, walang kalusugan, walang sigla at walang iniwang pamana. Kinailangan kong makaranas ng matinding pagkabigla bago ko napagtanto ito. Isang araw, habang nakaupo ako sa himpilan, bigla kong nakita na ang buhay na yon ay hindi kailanman magdadala sa akin sa lugar na talagang ninanais ko. Maaari akong manatili sa kaligtasan, ngunit iyon ay kaligtasan ng isang bilangguan. Noon ko naunawaan, alinman sa ako'y magpupunyagi at susugal, o gugugulin ko ang natitirang buhay ko na lumilingon pabalik na puno ng panghihinayang. Mahirap lumisan, hindi madali magsimula ng walang kasiguraduhan, ngunit doon nagsimulang magbago ang lahat. Iyan ang nais kong makita mo. Ang ginhawa ay maaaring masarap ngayon, ngunit kung pinipigilan ka nitong lumago, humarap sa bagong hamon, at palawakin ang iyong pagkatao at ang iyong kakayahan, ito ang pinakamalaking patibong ng iyong buhay.
Huwag mong hayaang nakawin ng tahimik na bilangguang ito ang iyong tunay na kayamanan. Sapagkat sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may mas dakilang bagay na naghihintay para sa iyo, at maaabot mo lamang iyon kung magkakaroon ka ng tapang na lumabas mula sa huwad na kaligtasan na iyon. Sa pagdating natin sa 35 taon o higit pa, dala na natin ang dekada ng mga paniniwala at kaugalian. Lumaki tayong paulit-ulit na tinuturuan na ang masigasig na pag-aaral, mataas na marka, at pagkakaroon ng diploma ay sapat na upang makapamuhay ng may kasaganaan. Ngunit walang nagturo sa atin kung paano hawakan ang pera, kung paano pamahalaan ang ating isipan, o kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaisipan upang lumikha ng resulta. Kaya't maraming taong matatalino ang nananatiling lubog sa utang, malungkot, at bigo, kahit pa may magaganda silang diploma na nakasabit sa dingding. Ang tunay na edukasyon ay hindi pagbabalik lamang ng impormasyon para masagot ang pagsusulit, kundi ang matutong mag-isip sa kakaibang paraan. Ang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay puro hadlang lamang ang nakikita. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang sapat na ang kaalaman, ngunit hindi ito otomatikong nauwi sa paggawa. Napansin mo na ba na sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay, alam mo nang malinaw ang dapat gawin, pero hindi mo pa rin ito ginagawa? Alam mong kailangan mong mag-impok ng pera, ngunit inuubos mo pa rin. Alam mong dapat mong alagaan ang iyong kalusugan, ngunit palaging ipinagpapaliban. Alam mong dapat mong paglaanan ng oras at puhunan ang iyong sariling pag-unlad, ngunit laging iniiwan para bukas. Ang pagitan ng pag-alam at paggawa ang siyang naghihiwalay sa mga taong umaangat mula sa mga taong paulit-ulit na nabibigo. Ang kaalaman na walang aksyon ay isa lamang ilusyon. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na higit sa 70% ng mga taong tumatanggap ng malaking dagdag sa sahod o nakakatanggap ng gantimpalang pinansyal ay bumabalik sa parehong antas ng pagkakautang sa loob ng mas mababa sa 2 taon. Ipinapakita nito na ang tunay na problema ay hindi kakulangan ng pera kundi kakulangan ng kamalayan. Ang pera ay nagpapalawak lamang ng kung ano ang mayroon na sa iyong kalooban. Kung may kaguluhan, mas lumalala ang kaguluhan. Kung may takot, mas lumalakas ang takot. Ngunit kung may kaliwanagan at layunin, mas pinapalago nito ang kasaganaan. Naranasan ko mismo ito. Nang sinimulan kong aralin ang mga prinsipyong ito, naunawaan ko na kahit gaano karaming payo tungkol sa ekonomiya o pananalapi ang matanggap ko, walang magbabago kung hindi ko babaguhin ang aking pag-isip. At ang pagbabagong ito ang naghatid sa akin mula sa buhay na puno ng utang patungo sa buhay na may kasaganaan. Ang kaibahan ay hindi lang ang nalalaman ko, kundi kung paano ko isinabuhay ng may disiplina at kamalayan ang bawat natutunan ko. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan harapin ang katotohanan ito dahil mahirap tanggapin na ang ugat ng problema ay hindi na sa ekonomiya, hindi na sa amo, hindi na sa pamilya, kundi na sa sarili nila. Ilang ulit mo na bang sinisi ang krisis sa kawalan ng pera? Ilang ulit mong sinabi sa sarili na kung sinuwerte ka lamang, iba sana ang nangyari? At ilang ulit mong binaliwala ang maliit na tinig na nagsasabing maaari kang umangat kung tunay kang magpapasya na magbago. Isipin mo kung gaano karaming mahahalagang ideya ang iyong tinalikuran dahil ang isip mo ay nasanay na magduda. Marahil isang negosyo na kayang magbago ng iyong buhay, isang pagkakataon sa karera na pinabayaan mong lumipas, o isang talento na hindi mo kailanman ginamit. Para bang may nakatagong pader sa pagitan mo at ng hinaharap na iyong ninanais. At ang pader na yon ay hindi nasa labas kundi nasa paraan ng iyong pag-isip. Ang tunay na edukasyon ay ang pagbuwag ng pader na yon. Ito ay ang muling pagsasanay ng isipan para sa halip na itanong mo, magagawa ko ba ito, ay itanong mo, paano ko ito magagawa? Ang ganitong simpleng pagbalikwas ng pananaw ay nagbubukas ng mga pintong dati ay tila sarado. At kapag sinimulan mong isabuhay ito, mauunawaan mong hindi kailangang maghintay ng maraming taon para makita ang resulta. Ang maliliit na tuloy-tuloy na aksyon, na pinapatnubayan ng bagong paraan ng pag-isip, ay kayang baguhin ng lubusan ang direksyon ng iyong buhay. Kung naniniwala ka hanggang ngayon na sapat na ang mag-aral o mag-ipon ng kaalaman, panahon na para pagdudahan yon. Tanungin mo ang sarili, kung sapat na ang kaalaman, bakit napakaraming matatalinong tao ang nakakulong pa rin sa trabahong hindi nila mahal, sa relasyong walang kasiyahan, at sa mga bayarin na kailanman ay hindi natatapos? Ang kulang ay hindi dagdag na impormasyon, kundi ang tapang na mag-isip ng iba at kumilos ayon sa bagong pag-isip na yon. Dahil sa huli, hindi ang alam mo ang nagbabago ng iyong buhay, kundi kung ano ang pinipili mong gawin sa kaalamang iyon.
Kapag sinabi kong isulat ang iyong layunin, hindi ako nagmumungkahi ng pamahiin. Ito ay isang simpleng hakbang na may kapangyarihang baguhin ang buong larangan ng iyong kamalayan. Ang pagsulat ng isang layunin ay tulad ng pagtatanim ng binhi sa lupa ng iyong isipan. Araw-araw mo itong dinidiligan sa pagbabasa, at sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalapat ang iyong ugali sa itinanim mong ideya. Bakit napakaraming tao ang alam na nila ang nais nila, ngunit hindi nila ito naabot? Dahil hindi nila ginawang konkretong pasya ang kanilang hangarin, walang tiyak na araw, dahilan, at malinaw na hakbang. Kung walang nakasulat na desisyon, nananatili itong nakabitin sa ulap ng isiguro lamang, at ang malabo ay hindi nagbubunga ng resulta kundi ng pagdududa. Naranasan ko ito ng personal. Noong dekada 60, habang nakaupo ako sa kampo militar at nilulubog ng mga utang, isinulat ko sa isang maliit na card na magkakaroon ako ng 20 at 5,000 dolyar, katumbas ng humigit kumulang 1,400,000 piso, bago sumapit ang bagong taon ng dekada 70. Palagi kong dala ang card na yon sa bulsa, binabasa ko ito ng maraming ulit sa isang araw, sa kotse, sa palikuran, kahit sa bawat paghinto ng trapiko, at madalas akong pagtawanan ng ilang kasamahan na inakalang kathang-isip lamang iyon. Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa, sa paniniwalang totoo ang aking desisyon. Makalipas ang isang taon, ang kita ko ay lumundag sa humigit kumulang 175,000 dolyar, katumbas ng halos 10,000,000 piso taon-taon, isang pagbabagong hindi ko rin inakalang darating ng ganoon kabilis. Ang card na yon ay hindi salamangka, isa itong nakasulat na pasya na nagtulak sa aking isipan upang hanapin at likhain ang mga pagkakataong kinakailangan ko. May malinaw na paliwanag at ebidensya tungkol dito. Ang pagsulat ng mga layunin at pagbabahagi nito sa iba ay malaki ang itinutulong upang makamit ang mga ito. Ipinapakita ng mga kontroladong pag-aaral na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga mithiin, gumagawa ng mga hakbang na plano, at nag-uulat sa iba ng kanilang progreso, ay may mas mataas na posibilidad na magtagumpay kaysa sa mga taong basta na lamang nag-isip ng mga layunin. Ang pagsusulat ay nagpapakongkreto ng iyong intensyon. Ang paggawa ng iyong layunin na hayag ay nagdadala ng pananagutan. Hindi ito mahiwagang haka-haka, ito ay isang pamamaraang napatunayan na sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at aktual na karanasan. Paano mo maisasabuhay ang ideyang ito ngayon, sa paraan na simple at siguradong gumagana? Una, maging malinaw at tiyak. Huwag lamang isulat na gusto kong magkaroon ng mas maraming pera. Isulat ng malinaw, nais kong madagdagan ang aking buwanang kita ng humigit kumulang 270,000 piso bago sumapit ang 30 at isang araw ng buwan ng Agosto sa susunod na taon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain. At sige. Ang mga tiyak at hamon na layunin ay mas nagbubunga ng tuloy-tuloy na pagkilos kaysa sa malabong pagnanais. Ito ang pundasyon ng teorya sa pagtatakda ng layunin. Pagkatapos, isulat din ang dahilan kung bakit mo ito nais. Ang emosyonal na lakas na inilalakip mo sa layunin ang siyang magiging pangunahing gatong sa mga araw na tila mahirap kumilos. May isang ritual na praktikal at ginagamit ko, at napatunayang gumagana para sa kahit na sino, sa anumang edad, kabilang ang mga nakalampas na sa 35 taon. Una, isulat ang layunin gamit ang iyong sariling sulat sa isang maliit na karton. Pangalawa, sa likod ng karton ay ilista ang 3 konkretong hakbang na gagawin mo ngayong araw at 3 hakbang para sa linggong ito. Pangatlo, basahin ang karton na ito sa sandaling ikaw ay magising at bago matulog. Pang-apat, isakatuparan ang kahit isang maliit na hakbang araw-araw. Ang 3 maliliit na hakbang bawat araw ay may kakayahang magbago ng iyong mundo sa loob ng 70 araw. Pang-5, tuwing araw ng Biyernes ay magpadala ng maikling ulat sa taong pinili mong maging katuwang sa pananagutan, maaaring isang kaibigan, kapatid, o katrabaho, isang linya lamang na nagsasabing, natapos ko ang ngayong linggo. Ang mga hakbang na ito ay nagbabago ng isang simpleng pagnanais tungo sa isang sistema ng tuloy-tuloy na pagkilos. Darating ang iyong mga takot, paano kung mabigo ako? Kaya't isulat din kung ano ang gagawin mo kapag nabigo ka, baguhin ang plano, huwag hayaang ikaw ay maparalisa ng plano mismo. Paano kung pagtawanan ako ng mga tao? At kung pagtawanan ka man, mabuti, ang tawa ay inday lamang, ang tunay na resulta ay tahimik na nakikita sa iyong bulsa. Naranasan kong hamakin ako, nagpatuloy pa rin ako. Ano sa tingin mo ang higit na mabigat kapag binalikan mo ang iyong nakaraan, ang ilang minutong opinyon ng iba, o ang buong buhay na naitayo mo dahil sa isang pasya?
Narito ang ilang karaniwang aplikasyon para sa isang empleyadong nais ng dagdag na sahod. Isulat ang halagang nais mo, ang takdang araw, ang 3 nasusukat na bunga, proyektong natapos, target na performance, mungkahisa mo, at ilagay sa kalendaryo ang maliliit na gawain araw-araw na magpapatunay ng iyong pag-unlad. Para sa nais magsimula ng negosyo, isulat ang target na kita para sa loob ng 12 buwan, gumawa ng plano para sa 70 araw na may lingguhang palatandaan, at magkaroon ng nakatakdang pakikipag-ugnayan sa mga kliyente o potensyal na kliyente 2 beses kada araw. Para sa nais mag-ipon para sa isang bahay, isulat ang halagang ilalaan bilang panimulang puhunan, magtakda ng otomatikong paglilipat ng pera at tukuyin ang isang espesipikong paggastos na puputulin mo. Sa lahat ng pagkakataon, tiyak na layunin panandang pandagdag takdang panahon panandang pandagdag araw-araw na aksyon, katumbas equals pagbabago. Isang bagay na halos walang gumagawa, i-record ang mga resulta. Bawat gabi, magsulat ng isang linya ukol sa kung ano ang nagawa mo patungo sa layunin. Ito'y lumilikha ng panloob na ebidensya ng pag-unlad at nagpapalakas ng pagpupursige, ang parehong pagpupursige na nagtatangi sa mga dakilang gumagawa mula sa mga nanonood lamang ng buhay. Ang pagpupursige ay hindi mahiwagang lakas ng loob, ito ay isang nakukwenta at paulit-ulit na ugali. Ngayon, isang hamon, sa loob ng 30 araw, magsulat ng isang layunin sa pananalapi o sa karera na tunay na mahalaga para sa iyo. Gumawa ng karton, magtakda ng 3 maliit na aksyon bawat araw, at pumili ng isang tao na siyang padadalhan mo, tuwing araw ng Biyernes, ng iyong nag-iisang linya ng pananagutan, ngayong linggo, e.i.c. Huwag kang makipagtawaran sa iyong sarili. Kung sa loob ng 30 araw ay hindi mo makita ang totoong paggalaw, kahit man lamang isang bagong pagkakataon, isang nabuksang koneksyon, o kaunting pagtaas ng kita, suriin muli ang plano at ipagpatuloy ito. Ang karamihan ay sumusuko bago pa matapos ang unang buwan. Ikaw ba'y isa sa kanila? Ang pasyang isinulat ay hindi nangangako ng swerte, nangangako ito ng pagkakapare-pareho. Sa pagsusulat, itinutugma mo ang iyong isip, ang iyong focus at ang iyong pagkilos patungo sa iisang direksyon. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, sa edad na 35, ano ang tinatanggap mong sapat na maaaring sa totoo'y simula pa lamang? Kunin ang karton. Isulat ito. Basahin ito. Gawin ang unang maliit na hakbang ngayong araw. Sa buong buhay mo, nakarinig ka ng mga kasabihang tila walang masama, subalit sa katunayan ay nagsilbing mga tanikalang hindi nakikita na pumigil sa iyong kakayahan. Ang pera ay hindi nagdadala ng kaligayahan. Ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay ding mahirap. Ang taong sobrang nagnanais ay mauwi sa wala. Ang mga katagang ito ay paulit-ulit na narinig mula sa mga magulang, guro, kaibigan, at mismong lipunan, hanggang sa naging mga katotohanan sa loob mo. At sa tuwing susubukan mong lumampas pa, ang tinig na yon sa iyong kalooban ay muling bumubulong, hindi mo kaya. Hindi para sa iyo. Huwag ka nang sumubok. Ito ang tahimik na kaaway na tinatawag na kondisyonado. Hindi ito sumisigaw, hindi nagtutulak, hindi lumalaban ng harapan. Ito'y bumubulong. At dahil dito, higit itong sumisira ng mga pangarap kaysa sa alinmang krisis pang-ekonomiya. Nakita ko na itong mangyari ng maraming ulit. May isang ina na dinala ang kanyang anak na 11 taong gulang sa aking seminar dahil siya ay binigyan ng tatak na may kahirapan sa pagkatuto. Ang pagkakabit na iyon ay naging parang hatol sa kanya. Isang batang naniniwalang siya ay bigo bago pa man siya magsimulang mabuhay. Dala-dala niya ang paniniwalang wala siyang kakayahan, at ang paniniwalang iyon ay lumilitaw sa bawat mababang marka, sa bawat pagyuko ng ulo, sa bawat pagkakataon na siya ay sumusuko. Subalit nang marinig niya na walang mali sa kanya, na isa lamang itong pagkakamaling pagtatasa, at na maaari siyang maging kahit ano kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, may kumilos sa kanyang kalooban. Natutunan niyang magtakda ng mga layunin, maniwala sa sarili, at makalipas ang kaunting panahon, ang batang tinatawag noon na problema na estudyante ay naging isa sa mga huwarang mag-aaral, naging patnugot ng pahayagan ng paaralan at nakapasok pa sa unibersidad sa pamamagitan ng scholarship. Ang totoong nagbago ay hindi ang utak ng bata, kundi ang paraan ng kanyang pagtingin sa sarili. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Ilang beses mo nang hindi sinubukan mag-apply sa mas magandang posisyon dahil naniwala kang kulang ka sa kakayahan. Ilang pagkakataon ang tinanggihan mo dahil inisip mong hindi ito para sa katulad ko. Ilang ulit kang nagsimula ng isang bagay na may apoy ng pananabik,
pero agad mong iniwan dahil may tinig sa loob mo na nagsabing walang saysay ipagpatuloy. Hindi iyon dahil sa kakulangan ng talento. Iyon ay dahil sa pagkondisyon ng isipan. Ang kakaiba rito, ang kulungang ito ay nagsisimula pa noong pagkabata, ngunit nananatiling buhay kahit umabot na sa 35, 40 o 50 taon. Napansin mo na ba na maraming tao ang parang inuulit lang ang parehong buhay, kasama ang parehong suliranin, pero nasa magkaibang yugto? Nag-aasawa, naghihiwalay, pero nananatili ang parehong huwaran ng pagkadismaya. Lumilipat ng trabaho, ngunit hindi nawawala ang pakiramdam ng pagkakulang. Tumataas ang sahod, ngunit nananatiling lubog sa utang. Hindi iyon aksidente. Iyon ang luma at paulit-ulit na mga programa sa isip na gumagawa ng parehong resulta, sapagkat hindi kayang makilala ng utak kung alin ang tunay na utos at alin ang natutunan lang na utos. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kamalayan. Kapag natukoy mo na ang tinig na pumipigil sa iyo ay hindi ang iyong tunay na pagkatao, kundi isang anino lamang ng mga naituro at naitanim sa iyong isipan, doon nagbubukas ang pagkakataon na magbago. At ang pagbabago ay nangangahulugang pagtatanim ng bagong paniniwala, bagong gawi, at bagong kaisipan. Para itong pag-update ng operating system ng iyong isipan. Kung ipagpapatuloy mong patakbuhin ang parehong luma at sirang software, mauulit mo lang ang parehong pagkakamali, kahit nakatira ka na sa bagong panahon. Sa kasalukuyan, pinatutunayan ng agham na ang masasamang paniniwala ay may direktang epekto hindi lang sa iyong pagganap kundi pati na rin sa iyong kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong laging may negatibo at makitid na pag-isip ay may mas mataas na antas ng stress, pagkabalisa at mas madaling tamaan ng karamdaman. Ihambing mo ito sa mga taong naniniwala sa posibilidad, sa mga nagpapakain sa kanilang isip ng kumpiyansa. Hindi lamang sila nakakamit ng mas malalaking tagumpay, kundi nabubuhay din silang mas malusog at mas masaya. Hindi ito tsamba, ito ay direktang epekto ng kondisyon ng kaisipan. Maaaring iniisip mo ngayon, pero paano ko babasagin ang isang bagay na inulit-ulit sa loob ng mga dekada? Ang sagot ay simple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Una, kilalanin sa bawat pagkakataon na lilitaw ang tinig ng kondisyong iyon. Isulat kapag sinasabi nitong hindi kaya o hindi para sa'yo. Pangalawa, agad palitan ang pariralang iyon ng isang sadyang paninindigan, kahit sa simula ay tila kasinungalingan, tulad ng di kaya ko, karapat-dapat akong umunlad, o may kakayahan akong matuto. Ang paulit-ulit na paggamit ng bagong wika ang lilikha ng panibagong koneksyon sa iyong utak. Pangatlo, palibutan mo ang sarili ng mga lugar at taong sumusuporta sa bagong huwaran, sapagkat kung mananatili ka sa mga pangkat na maliit ang pangarap, mawawasak ang iyong pag-usbong bago pa ito sumibol. Ang pinakamalaking kulungan ay walang rehas, paniniwala lamang. At ang pinakamalaking paglaya ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Maaaring pasan mo ang mga taon ng negatibong salita, ngunit sapat na ang isang bagong pasya, isang bagong kondisyon ng isipan, upang ganap na baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Katulad ng batang iyon, maaari ka ring tumingin sa salamin at makita, hindi ang sinabing ikaw, kundi kung sino ka talaga, isang taong isinilang na mayaman sa potensyal. May kakayahang sirain ang anumang tatak at lumikha ng kinabukasang sumasalamin sa kung ano ang tunay na nasa loob mo. Nang ako'y lumalim sa pag-aaral ng buhay ng mga dakilang tao, natanto ko ang isang bagay na parehong malinaw at nakapanghihilakbot, ang talento at pagkakataon ay umiiral sa lahat ng dako. Ngunit ang naghihiwalay sa mga nagtatagumpay mula sa mga nananatiling nangangarap ay isang praktikal na katangian, ang pagpupunyagi. Nabasa ko ang tungkol kina Edison, Ford, Rockefeller at marami pang iba, at ang bumihag sa aking atensyon ay wala silang lihim na mahika maliban sa paghawak ng isang ideya at hindi ito binitawan hanggat hindi ito nagiging totoo. Ang pagpupunyagi ay tulad ng carbon sa bakal, nagbibigay ng estruktura sa kung ano, kung wala ito, ay mananatiling hangarin lamang. Ngunit ang pagpupunyagi ay hindi ibig sabihing magdusa ng tahimik o magpilit ng bulag. Ang pagpupunyagi ay isang sistematikong ugali, maliliit na kilos na inuulit ng paulit-ulit hanggang magsimulang pumanig ang kapaligiran sa iyo. Tinatawag na itong grit ng mga siyentipiko ngayon, ang kombinasyon ng tiyaga at pagnanasa sa mga layunin sa mahabang panahon, at pinatutunayan nila na ang katangiang ito ang nagpapaliwanag ng malaking bahagi ng tagumpay, higit pa sa likas na talino o intelihensya. Hindi ito pamahiin, ito ay agham ng ugali na inilalapat sa totoong buhay. Ang bumabago sa pagpupunyagi upang maging konkretong resulta ay tatlong praktikal na bagay: kaliwanagan,
ang malinaw na kaalaman kung ano ang nais mo, sistema, mga hakbang araw-araw na nagtutulak sa iyo pasulong, at pananagutan, isang tao o bagay na magtutulak sa iyong magpatuloy. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagsulat ng mga layunin at pagbibigay ulat sa iba ay malaki ang posibilidad na matupad ang mga ito. Ang pagbabago ng malabong hangarin tungo sa isang nakatala at seryosong pangako ay binabago ang chemistry ng iyong araw-araw at lumilikha ng ebidensya ng progreso na siya namang nagpapalakas ng pagpupunyagi. Hayaan mong maging tapat ako, marami sa inyo ang nagsasabing sinubukan ko, ngunit ang talagang nilimitahan ay ang haba at kalidad ng pagsubok. Karamihan ay sumusuko bago pa maabot ang puntong kusang bumibigay ang pagtutol at nagsisimulang mabuo ang bagong realidad. Ang mga pag-aaral tungkol sa pagtupad ng mga layunin ay nagpapakita na kakaunting tao lamang ang tunay na nakakapanatili ng kanilang pangako sa pagbabago kung wala silang malinaw na plano at suporta. Kaya't ang pagsusulat, pagsukat, at pananagutan ay hindi lamang formalidad, ito ang mismong istruktura na nagpapatibay sa ating tiyaga. Hayaan mong ikwento ko ang isang karanasan ko na nagpapakita nito ng malinaw. Sa loob ng maraming taon, palagi akong dumadalo sa mga seminar, bumibili ng mga aklat, nagsusulat ng mga tala, bumabalik at nag-a-apply ng kaunti, at kalaunan ay sumusuko kapag nagiging mahirap ang daan. Gayunman, nanatili akong may isang ritual, matuto, ulitin ang paggamit, at bumalik upang muling matuto. May isang layunin akong isinulat at sinundan sa loob ng mahabang panahon, inilalagay ko ang sarili ko sa mga seminar, tinatahak ang proseso, kahit pa walang nakikitang resulta. Isang araw, matapos ang maraming taon ng tahimik na pagpupursigi, nakatanggap ako ng isang tawag na nag-anyaya sa akin na manguna sa isang programa, tila imposibleng bagay, wala akong formal na kwalifikasyon, nakaramdam ako ng matinding takot. Ngunit ang tanging dahilan kung bakit handa ako noon ay dahil hindi ko iniwan ang proseso, kahit pa parang walang saysay. Dumating ang takot, nanaig ang tiyaga, at doon tuluyang nagbago ang direksyon ng aking buhay. Naranasan ko ito sa tunay na gawain. Nang nagpasya akong magbukas ng negosyo sa paglilinis, wala akong formal na edukasyon, karanasan sa pamamahala, o panimulang puhunan. Ang tanging dala ko ay isang desisyon at ang kagustuhang gumawa ng may kalidad. Sa mas mababa sa isang taon, ang maliit na kumpanyang iyon ay kumikita ng higit sa 5 milyong piso. Hindi ito nangyari dahil sa swerte o dahil maganda ang kalagayan ng ekonomiya. Nangyari ito dahil binago ko ang pananaw ko tungkol sa pera. Itinigil kong tingnan ito bilang isang bagay na malayo at imposibleng abutin, at sinimulan ko itong ituring na enerhiya na tumutugon sa malinaw kong layunin at sa aking tuloy-tuloy na pagkilos. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Ilang beses nang hinayaan ng pera na magtakda ng iyong mga desisyon? Ilang ulit mong naisip na maglakbay, mag-invest sa isang kurso, magsimula ng negosyo, ngunit ang unang lumabas sa iyong bibig ay, wala akong pera para dito. Napapansin mo ba na ang ganitong otomatikong tugon ay agad nang humuhubog ng direksyon ng iyong buhay? Sa halip na itanong, paano ko ito maisa sa katuparan, tinatanggap mo na agad ang hatol na, hindi kaya, at isinasara ang pinto bago pa man ito mabuksan. Ganyan kung paanong ang pera, na dapat ay iyong lingkod, ay nagiging iyong amo. Ipinapakita ng makabagong agham na ang ating relasyon sa pera ay may direktang epekto sa ating kalusugang emosyonal. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang mga taong lubog sa utang ay mas nakararanas ng matinding pagkabalisa, depresyon, at pati na rin ng mga suliraning pisikal gaya ng hindi pagkakatulog at paulit-ulit na pananakit ng katawan. Samantalang ang mga individual na may pakiramdam na hawak nila ang kanilang pananalapi ay nag-uulat ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay, hindi lamang dahil mas marami silang pera, kundi dahil muling nababalik ang kanilang damdamin ng kalayaan. Pinatibay nito ang katotohanan na natuklasan ko mismo, hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, ngunit ang kawalan ng kamalayan tungkol dito ay bumibili ng paghihirap. Nagsisimula ang pagbabago kapag pinili mong baliktarin ang papel. Sa halip na ikaw ang magtrabaho para sa pera, gawin mong pera ang magtrabaho para sa iyo. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong formula, kundi ng muling pagsasanay ng isipan at damdamin. Tukuyin ng malinaw kung saan tutungo ang pera bago pa man ito dumating. Gawin mong ugali ang maglaan ng bahagi para sa pamumuhunan, bahagi para sa personal na paglago, at bahagi para sa mga karanasang nagbibigay saya. Kapag nagsimula kang mag-utos sa pera, kikilos ito bilang masunuring lingkod at sisimulang dumami. Alam ko na maaaring isipin mo, ngunit kakaunti ang kita ko, paano ako makapaghihiwalay ng anuman kung hirap na akong magbayad ng mga gastusin?
Iyan mismo ang uri ng kaisipang nagpapanatili ng kakulangan. Nang sinimulan kong magtabi ng maliit na porsyento mula sa kinikita ko, kahit ba may utang pa ako, napansin kong ang simpleng pagkilos na yon ay naglagay sa akin sa ibang dalas. Para bang sinasabi ko sa sarili ko at sa sansinukob, ako ang may kontrol sa pera, hindi siya ang may kontrol sa akin. At unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataon. Hindi ito mahika, kundi kaliwanagan na kumikilos. Ang pera ay hindi ginawa upang sambahin, ngunit hindi rin ito ginawa upang katakutan. Isa lamang itong kasangkapan, isang lingkod. At tulad ng anumang lingkod, kailangan nito ng pamumuno. Kapag hindi ka kumilos bilang pinuno, hahayaang itong pamunuan ng takot, ng kakulangan, at ng mga lumang paniniwalang dala mo mula pagkabata. Ngunit kung magpapasya kang hawakan ngayon ang pamumuno, makikita mong palagi itong handang sumunod. Ang dakilang tanong ay ito, handa ka bang magbigay ng bagong utos sa pera sa iyong buhay? Handa ka na bang tumigil sa pagiging alipin at magsimulang mamuno bilang amo? Sapagkat, sa pinakabuod, ang pera ay walang sariling pasya. Sinusunod lamang nito ang direksyong iyong itinatakda. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin mula rito, ito ay simple, ipinanganak kang mayaman sa potensyal, ngunit sa paglipas ng panahon ay naitalaga kang kalimutan iyon. Nagbabago ang lahat sa sandaling magpasya kang kunin ang pamumuno sa iyong isipan, sa iyong mga nakagawian at sa iyong relasyon sa pera. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang mayroon ka ngayon, kundi kung gaano kalaki ang paniniwala mong kaya mong likhain mula sa mismong sandaling ito. At kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, naroon na sa iyong harapan ang susunod na video. Sa panonood nito, akyat ka ng isa pang baitang sa hagdan ng karunungan, at bawat hakbang na iyong gagawin ay magpapabuti sa iyo ng hindi bababa sa 1% higit kaysa dati. Maraming salamat sa iyong pagtutok, at naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.